A day in a life ng isang OFW yung hindi rin marunong mag-chopstick, kaya parating napupulaan. Maigip ang aking anak at marunong, pero napansin ko'y nalalaglag din ang kanyang pagkain. Diyan ay aking binulungan ng aking anak. Sabi ko, anak, gunagunahin. At ito'y libre pa ng Tito Boy. Dahil pag tayo lumabasan tayo laang, tayo magbabayad ng atin, ay gunagunahin. Kainin ang dapat kainin. Isiksik ng isiksik sa bituka hanggat kayang isiksik. At ngayon ang Tito Boy naglibre uli. Diyan nga pala nag-birthday ang aking kapatid na panganay. Aming idinaos, kaya kami ay naghatpat. Ay di nga kami itig-itig isa ng maliliit na kaserula na lutuan ng aming mga kinakain. Ang aking anak ay meron din diyan. Ang inay ay meron din. Basta kami lahat ay meron. Kakoy anak may nakasulat sa dingding na kapag daw wag daw maglalagay ng marami tapos hindi daw mauubos. At pag hindi daw naubos ay magbabayad daw tayo ng 50 dirhams charges. Kakoy unti-unti lang anak kung ano ang kayang ubusin at mahirap baka tayo mamay naglulungad na at pipilitin pa nating ubusin. Ay yun namang aking anak na himasunurin at saka hindi basta nakuha ng marami. Kung ano din lamang ang kaya niyang ubusin, hindi lamang ang kanyang ilalagay sa kanyang kaserola. Ang aking panganay ay hindi sumama at hindi talaga mahilig sa gayang pagkain sila ng aking asawa. Ayaw talaga nila paghatpat. Dahil yung anak kong panganay yun ay allergy sa hipon. Ay pakiramdam niya tuwing pupunta siya sa hotpot, feeling daw niya lahat ng pagkain sa kanyang paligid ay hipon. Matindi rin naman ang imagination ng isang iyon. Kaya kami dadalawang mag-ina ang nag-attend diyan. Gusto sana ng inay ay doon kami kumain sa Paluto restaurant at siya daw ay maraming nakakain doon. Ay ito naman dalawa kong kapatid, matagal na nilang miss mag-hotpot. At kaya sila ang nanalo dahil yung kapatid ko ang may birthday. At saka itong lugar na ito ay malapit sa bahay ng aking kapatid na nag-treat sa amin. Ito ay late na rin, 6 o'clock. So kung pupunta pa kami sa hotpot, katakot-takot na traffic ang aabutan nila. At least ang hotpot naman ay malapit naman sa aking lugar. Ay digay kung nag-hotpot ay pabor na pabor sa akin at pabor na pabor sa inay. Pero sabi ko sa inay, hayaan mo na inay at sa isang araw kita dadalhin sa hotpot, tayong dalawa laang kasama ng tingin sa akin ng aking mga kapatid at bakit daw tsaka ako ang inay dadalhin sa hotpot pag sila nakauwi na. Ay kakoy sadyang gayon kami magbabandingan ng inay. Merisi naman kako sa inyong kayo pupunta rito para ilang araw ay di kayo malilitisan ng hotpot. Ay ng sa Paluto. Dahil doon sa Paluto, kaya gustong-gusto doon ng inay, yun ay katabi ng malaking fish market. Ikaw ang mamamalengke ng isdang gusto mong ipaluto sa kanila. Ikaw ang bibili ng fresh na isda, ipapalinis mo doon sa palinisan, tapos dadalhin mo doon sa Paluto restaurant at sasabihin mo kung anong luto ang iyong gusto. Kunyari, gusto mo ng sinigang na maya-maya, bibili ka ng maya-maya sa palengke, ipapalinis mo, dadalhin mo sa restaurant, sasabihin mo, gusto ko dito yung sinigang na mamaasim na maraming gulay. So sila na ang magdadagdag ng gulay noon. I-charge ka lang nila sa idadagdag nilang gulay at i-charge ka nila sa kanin na iyong o-orderin. Ang Paluto restaurant lamang ang kaibahan ay talagang medyo pricey, medyo mataas ang silang mag-charge, pero talaga namang sulit at napakasarap naman talaga ng pagkain doon. Ang gustong-gusto pa ng inay doon, yung magpapaihaw ng malalaking isda, tapos magpapakalamarin ng hipon, o kaya yung halabos laang na hipon. Gustong-gusto yan ng inay. Kaya kako sa isang araw, pag maluag-luag ng oras ko, ay ikakain ko doon ang inay at saka si Rima at nang kami na may makapagbandingan. Ang kagandahan pa doon mga kaulam ay tabing dagat. Talaga namang ang ganda na ng weather. Pag ikisalabas pa kumain ay ang ganda ang sarap ng hangin, sariwang hangin galing sa dagat. Tapos pag gabi ka pa napunta doon, maraming nadaong na may mga huling isda. Yun ang mga gustong-gusto ng inay ng mga senaryo. Parehas talaga kami ng inay ng gusto sa buhay. Kaya naman kami swak na swak pag kami nalabas. Ay siya, dyan na kayo.